Gumagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. December 14. Offertory Reading Devotional. Anumang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa soul, na iyong patutunguhan. Efeso Kapitulo 9 Versikulo 10. Sa loob ng 50 taon ng pagtatrabaho, gumugugol ang karaniwang tao ng 100,000 oras na paggawa. Sa kasamaang palad, maraming tao ang binabasta-basta lang ang kanilang trabaho. Gayunpaman, itinatag ng Diyos ang paggawa para sa sangkatauhan kahit bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo. Sinasabi ng Genesis Kapitulo 2 Versikulo 15, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kanyang alagaan at ingatan. Ang unang bagay na ginawa ng Diyos ay bigyan ng trabaho si Adan. Sa kabila ng anumang isipin ng maraming tao, ang pagtatrabaho ay ipinatupad para sa ating kapakinabangan sa walang kasalanang kapaligiran ng halamanan ng Eden. Kaya nga, kailangan mong luwalhatiin ang Diyos sa iyong trabaho sa pamamagitan ng saloobin, tulad ng pagiging totoo, katapatan, positibong patotoo, at palaging ginagawa ang iyong pinakamabuti. Ito ang pamantayan ng ilang mga tao ng Biblia sa kanilang araw-araw na paggawa. Kilala si Daniel bilang walang dungis na lingkod ng publiko. Si Jose sa kanyang pagiging totoo at katapatan, at si Jacob sa pagtatrabaho ng 20 taong paggawa para sa kanyang biyanang si Laban, nang higit sa inaasahan sa kanya. Napakahusay na halimbawa sa Biblia na dapat sundan. Gayunpaman, ang pinaka-inaasahang saloobin ng isang Kristiyano sa kanyang trabaho ay gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinulat ng Alemang kompositor na si Johann Sebastian Bach ang karamihan sa kanyang piyesa para sa serbisyo sa iglesia. Sa itaas ng bawat kanyang musical scores, lagi niyang isinusulat ang titik na Jesu Juva o Jesus Help Me sa Latin. At sa ibaba naman ay ang letrang SDG na kumakatawan para sa Soli Deo Gloria Deo o para sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. Ang mga letrang ito, sa pasimula at sa katapusan ng bawat piyesa ay nagpapahiwatig na nakaasa siya sa Diyos sa panahon ng proseso ng paglikha ng musika na nagresulta sa ilang makabuluhan at nagpapasigla o nagbibigay inspirasyong musika sa kasaysayan ng sibilisasyon. Panawagan. Ano kaya ang mangyayari kung sa pasimula ng bawat araw ay gagawa tayo ng pakikipagtipan kay Kristo, na hinihiling sa Kanya na samahan tayo sa ating araw-araw na paggawa, magtitiwala sa Kanyang pangunguna sa paglutas ng mga suliranin at mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamong may kinalaman sa kapaligiran ng trabaho. At ano kaya, kung sa katapusan ng bawat araw, sasabihin natin, ang lahat na mabuting ginawa ko ngayon, umaasa akong para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang isa pang paraan para bigyan siya ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating gawain ay sa pamamagitan ng pagbabalik sa Kanya ng ating mga ikapo at mga pangakong handog mula sa mga nalikom sa mga gawaing ito. Sa paggawa nito, namumuhunan tayo sa pagsusulong ng Kanyang kaharian at nagpapatotoo na nagtitiwala tayo sa Kanya bilang ating banal na tagapagbigay at tagapagtaguyod. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangako, naway ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.